Hello po, ask ko lang ang pros and cons nito since nagpabalak po kami bumili. So, unahin natin ang pros ng minivan. Number one is budget friendly and budget wise compare sa mga ibang sasakyan. Then, depende din siguro sa bibilhin mong unit, depende sa builder or sa mga papakabit mong accessories. Second is dual purpose. Pwede siyang pang family or pwedeng pang business at the same time. Pangatlo is convenient dahil maliit lang ang size ng minivan. Madali siyang isingit at madaling hanapan ng parking. Pang-apat, gasolina. Matipid dahil 3-cylinder lang, then 660cc lang ang engine displacement. Pang-lima, less maintenance. Iba naman na maliit lang yung sasakyan. So, maliit lang din ang mga kailangan nitong mga pang-maintenance. Para naman sa cons, number one, surplus. So, syempre the word na surplus siya, nagamit na or second-hand user ka. Pangalawa is yung built or pagkakagawa ng minivan. Para sa akin, hindi siya pwede sa mga masiselan dahil ang minivan nga ay in-import lang sa Pilipinas galing Japan at nire-assemble lang ito. So may mga builder din naman na gumagawa na hindi mo mahalata na nire-assemble lang din ng unit. Pangatlo, aircon. Medyo hindi siya abot sa pangalawang row at sa last row, so kaya kami nagpa-install ng fan para kahit papaano umabot sa likod ang lamig ng aircon. Then nagpa-install ako ng auxiliary fan para mas mabilis lumamig. Isa pang cons, syempre converted ang minivan from left hand drive to right hand drive. So syempre ang mechanism nito is baliktad, lalo na sa wiper, sa cluster switch, and sa gear. Ayan. Pero may mga ibang builder naman na kino-convert na nila yung mga cluster switch or yung wiper or yung gear sa left. Magiging same na ang function niya sa mga normal na sasakyan dito sa Pilipinas. And lastly, ramdam mo yung init sa makina dahil ang makina nito ay nasa silong lang. So ang ginawa namin is nagpa-install kami ng heat insulator. Ayan. Para malesen or mabawasan yung init na nararamdaman mo pag sumasakay ka sa minivan. Sa mga nagtatanong kung sino pang builder ko, I'm just marketing po from Bacoor, Cavite. Then umabot po ang unit ko ng 273k, DA64B, semi-wagon, manual 4x4 non-turbo. So yun, sana nasagot ko po ang tanong ni Miss A. Hart. Ayan, so yung pros and cons ko po is based on my experience sa aking minivan.